Afternoon po. Kasi kukuha ng 25 billion, Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is yung 18 to 19 billion, November. hindi niya na alam yun. Today is November 19, 2025 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Jollibee Triumph Square sa may Hillpoy at Avenue Corner ng Liberisa Street po yan, Barangay 37 Pasay, at dadalhin po natin sa TDG Crew Management Incorporated sa may Diosdado Macapagal Boulevard, Barangay 76 Pasay. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Okay, makinig muna tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Maganda yung mga talakayan. Si Ulaybar pa rin yun, sina Ulaybar pa rin yun, yung kanyang grupo. Ang nakipag-ugnayan diretso naman kay Secretary Punuan, kay Yusek Cabral, kay Canlas, Ipo, yun ang mga binanggit sa mga pangalan ni Bernardo. Ito yung mga so may sarili pang diskarte sina Ulaybar, bukod doon sa 52 billion, nakausap naman nila si Bernardo. Pero Senator, ang sinasabi kasi ni Ko, yung 25 billion, 56 billion pa ang sinasabi niya, napunta kay Presidente. Imposible na sa kukuha ng 25 billion sa 100 billion, yung 52 billion nga, ang nangasiwa, si Bernardo. Yung 29 billion, ang nakasiwa naman doon, si Bunuan at saka si Ulaybar. Saan siya kukuha ng 25 billion? Mali na kagad yung 25% niya na 25 billion. Kasi hindi niya man hawak yung pag-implementa Nanggaling sa mga kontratista, yung perang pinambigay. Advance yun Kasi remember, 2025 ka ito. Opo. No? So, tapos March pa lang, nagde-deliver na si Bernardo. Opo. So, ang puntuhin natin yung sinabi ni Ko, yung sinasabi niya na napunta kay Presidente, base sa investigasyon ninyo, meron ba kayong nakita, katang isip, so wala kayong nakita na trace na may napunta kay Presidente, may napunta kay Martin Romualdez, at sa iba pa. So, na-control ni Ulaybar at saka ni Adrian Bersamin, ni Bonoan, at nitong sina Bernardo, yung kickback sa lahat ng ito, doon sa 100 billion. As far as the 100 billion na pinakita ni Saldico na nagtugma doon sa aming listahan, sa listahan ni Bernardo, sa listahan ni Senator Gatchalian, iisa lang naman yung 100 billion na items Opo. So saan siya kukuha ng 25 billion? So katang-isip niya yun. Siguro mas masususugan pa itong claim na ito ni Yusek Bernardo kung mabibet po natin yung information na binanggit po niya na armored van Grabe yun, sa basement, no? Nag-Diamond Hotel. Hindi na pinag-uusapan dito maleta Tingisa silang armored van, nagpapalitan lang sila. Pero pa nga siyang kwento na yung nung minsan nagpalit sila ng armored van para kunin yung may lamang pera, napansin na pa-counter gasolina. Nagsabi pa si Ulaybar sa kanya, sabi niya, baka itirik ako nito, kukunti na gasolina nito. Natatawa nga siya, sabi niya, gasolina lang. Nireklamo pa. Pagkatapos, meron din isang delivery. Meron pang isang delivery na parang may nasilip na parang loose na wire. Sabi sa kanya, parang binabag mo ba itong van? So, yun ang mga side stories na i-senior sa amin ni Bernardo. Hindi ba pwedeng alamin sa hotel? I'm sure maraming mga CCTV dyan. Yan. Ang alam mo, nag-undergo na ng preliminary investigation yung mga si Bernardo, no? At saka yung mga in-implicate niya. So, I think yung DOJ, para ma-reinforce yung, alam mo na, circumstantial evidence yan magre-reinforce yung sinasabi ni Bernardo. I-check na nila sa Diamond Hotel yung tungkol sa dalawang armored van na yon, yung labas-pasok na yon. Kailan daw nangyari yan, Senator Ping? Nagsimula ito ng March yata. Niya, ba't hindi mo kinukuha dito, ano na to, ang tagal na nakapark dito, may pera ito. Tsaka medyo naiibo na yung pera. I'm sure meron sabi ni Ulaybar, sabi ni Ulaybar, hindi muna, dyan na lang muna kasi medyo chaotic yung sitwasyon. Ina-aresto si Pangulong Duterte. Kaya magulo rito, hindi ko muna makukuha yan. So naipon niya, naging 2 billion. Isang delivery. Kaya sinasabi niya pa ni Bernardo, yung pinakita mga maleta ni Saldico, sabi niya, sir, hindi kakasa yung, sabi sa tansya niya, pag doon nilagay, pinakamalaki na 500 million na delivery. Kasi yung pinaglalagyan niya kahon, hindi maleta. Pero Senator, nagtataka lang ako, sino ba si Ulaybar? Sino ba si Adrian? Bakit ganun kalakas ang loob nila?
Wala iba, Yusek ito sa DepEd. Yes, pero... Dating staff din dito sa Senate yan. Bakit ganun kalakas ang loob niya? Hindi ko alam. Nag-rely lang ako, mag-check Oo. ako sa box, nag-rely ako doon sa ano yung sinalaysay ni Bernardo. Wala At po ito ba- naman, validated kasi nagtugma naman yung mga listahan namin. Kaya, tapos, alam mo, noong chinek namin yung listahan, na sinasabing ang nagpasingit si Presidente, paano ka maniniwala? Eh, doon sa 100 billion na yon, out of the 194 billion na nabito ng Pangulo, meron doong 3 items na malalaki na kasama sa veto, 1.15 billion. So kung ikaw ang Pangulo na nagpasingit, ba't mo ibibito yung sarili mo singit? Pero yung claim ng ating Vice Presidente na ultimately it was the President who signed it itong mangled budget na ito Senator so dapat Talaga naman Pangulo nagpipira ng budget wala naman perfectong budget di ba? Hindi ko pinipira ng Pangulo pero given naman yan kung lahat ng Pangulo na nagpirma ng GAA na nagkaroon ng katiwalaan yung GAA lahat sila guilty. Anong participation ni Secretary Pangandaman dito? Di ba ang sinabi ni Saldico, ang una nagsabi sa kanya na may utos ang palasyo na magsingit ng 100 billion, si Secretary Bina Pangandaman. Tapos kinonfirm ito ni Yusek Bersamin. Kaya naniwala siya, di ba? Kaya paniwala siya na utos talaga ni Presidente Marcos. Kaya siningit niya. Yung pagsingit naman na yon, alam mo, hindi madali yun. Tinanong nga ako sa interpellation ni Senator Gatchalian. Hindi ganun kadali. Pero alam mo, ang nakakaalam naman yan, si Yusek Cabral, kasi siya yung nakakaalam yung mga allocable, sa net, tapos yung mga insertion. Siya lahat na nag-check ng redundancy, kung merong ng mga repeat na mga items, siya lahat yan Kaya siya nilalapitan ng mga mababatas pagka kailangan kumuha ng mga listahan Siya ba solely ang nagde-decide kung anong pondong ilalabas o hindi? Turuan. Hindi, sila na siya. Pero si Secretary ng Public Works, kung sino man. Pero siya yung talagang, siya yung sa planning Simula ng NEP Diba sila yung nagpipesa? Sa net pa nga lang, nagsisingit na, diba? Senator, maliban dito sa mga nababanggit natin mga pangalan, na ultimately napunta tayo kay Olivara sa kay Yusek Bersamin, may iba pa bang tao na kasama dito sa scheme of things na ito at mas mataas sa kanila? May mga nabanggit doon. Sabi ko nga kanina, di ba, si E.S. Bersamin, siya yung tinatanong ni Bonoan, sino magpapasilitate itong 52 billion na hawak ni Bernardo o yung sa 81 billion siguro. Sabi niya, we'll take care of that. Okay. So, kung sino yung nag-take care of that, yun na yun. Well, mahirap pag-conclude, Ebidensya dapat ang susundan natin Bahala na yung investigation sa DOJ na mag-follow up dito. Alright. Okay, isang tanong na lang, Senator. Nag-a-apply po na state witness si Undersecretary Bernardo, pero ang paniwala po ng nakararami, major player po sila. Ito ba, tingin nyo, dapat siyang i-consider na state witness? Sino? Si Bernardo? Bernardo po. Then nag-apply na siya Oo. At sinong nag-appear siya dito sa amin, kaya katabi niya noon si Prosecutor General Richard Padulyon. Kasi aplikante na siya sa WPP. At I think nakapirma na siya ng MOA Meron na siyang kasunduan doon about restitution, kung ano-ano, kung ano yung mga i-testify niya. Kaya ang advice ko nga sa kanya, kasi nag-alala siya nung gagawa siya ng sulat, paano ito? Sabi ko, gumawa ka na kagad ng supplemental affidavit. At ako na magsasabi kay Secretary Vida, yung bagong appointed na acting secretary ng DOJ, na ito, may urgency ito, pero gagawin mo rin yung supplemental affidavit. So, sinabihan ko si Secretary Vida tungkol sa, in-update ko siya. I think Monday yun nung bago siya mag-take oath sa Malacanang. No, kasi nung nag-uusap kami, sabi niya, sandali, Sen, sabi niya, dito na si P. Kasi sabihin, nandun na si Presidente, magte-take oath na siya, pero na-brief ko na siya. Pero kung At tatanungin yung sulat naman, naipakita kay Presidente alas 2 ng hapon. Opo. Kung tatanungin ka, Senator Ping, dapat bang i-consider na state witness tong si Bernardo? Well, depende sa DOJ yun. Sila yung nag-evaluate Okay. O sige, Senator, salamat sa oras. Mag-ingat tayo. Pag-usapan natin allocable Okay. Thank you. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kasi merong necro. May necro sila doon po sa Senado para kay dating JB.
Senate President. Kaya hindi na natin siya masyadong inabala. Pero yung allocable, magandang Pag-usapan natin kung paano ba ng sistema ng galawan doon. Oo. alam In mo, short, ang ginagawa doon, may budget sa budget, Naman. di ba? Pero wala pong project. Oo, parang nag-park ka ng pondo, bahala na kung kailan mo ilalabas, basta meron ng proyektong available. parang hindi 17 trilyon ang utang ng Pilipinas, Diba? ano Oo. Dami nilang pera, Tama yun mga kapuso. Puntahan natin to. Magbibigay daan lang tayo sa ilang mga paalala. Oras po natin, alas 8:20. Radyo na, Diba? tawanan ng fake Dapat news. totoo. Usapang kalusugan muna tayo mga kapuso. Sa panahon ngayon, mahalaga na mapanatili natin malusog ang ating mga katawan. Laban sa mga sakit, kailangang maging maingat tayo. Lalo na sa pagpili ng mga gamot. Paalala ng Unilab para makasiguro tandaan ang 4 na marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. At pang-4, gawang world class. Di basta-basta ang paggawa ng gamot. Dapat ay produkto ito ng masusing pag-aaral at research ng mga scientists at eksperto. Pagdating sa gamot, buhay at kalusugan ang ating pinag-uusapan. Tandaan ang 4 na marka ng alaga mula sa Alagang Unilab. Quality alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kasi, sorry di kita nakita. Nadiligan sa tuloy. Good eyesight makes perfect moments for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical, love your eyes. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang Dito na? tunay na lalaki, Dito. matibay, magaling at matigas. Samahan pa ng robust. Okay. Gawain sa Ebenezer Max Plus L-Arginine. Sungaria sa inamulong at kaba with proper diet Magkano and yun? exercise. Para makasiguro, bumili sa mga medical drugstores nationwide. Robust. 75 pesos. 180? SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan. Thank you. Mag-ibigay nyo ng ACC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala. Ang robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga uri ng sakit. Robust, para sa mga kalalakihan. Di umaatras sa bawat laban. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.bancor.ph. Ayan, so maraming salamat po. God bless. Paalam po muna. Advance sa matulog.